Hey, what's going on sa inyong lahat? Isang high school dito. Lalaro na kami ng tennis. Ay, ginamit din ni Ika to kagabing sasakyan ko. Hindi niya na ibalik. I mean, mali yata yung pag-set niya. Na-set niya sa 1, which is yung setting ko. Na-realize ko lang, no, pag talaga, no, pag kunyari hindi kayo masyado pala OT, kailangan talaga may may mga hobby kayo, or kailangan may purpose yung mo, yung bakit mas gusto mo nag-i-spend ng off days. Lagi ka ba nag-gym? Lagi ka bang namamasyal? Yun. Guys, ang visa bulletin ay konti lang ba yung tinalon? Or parang ganun pa rin ba? Huwag kayong mag-alala guys, yung sa mga nag-aantay dyan para ma-current yung kanilang mga priority date, make yourselves busy. Tsaga-tsaga lang. Okay kasi talaga ma-busy. Marami akong mga dati nun, mga nababalitaan dahil retro pa, mga ganyan. Nagpunta muna sila sa ibang bansa, nag-Middle East muna or nag-UK. Okay ba daw yung ganong yung ganong strategy? Kasi gusto nila daw umalis. Ako naiisip ko lang, no, correct me if I'm wrong, no, kung atatat kayo umalis, for example yung US, hindi pa current yung priority date nyo, pero gusto niya na yung umalis, no? Siguro given na rin yung financial situation siguro, pero ayun yung pagtiyagaan na lang muna sa atin. Kasi ang mangyayari dito guys, sa tingin ko lang, pag nalihis kayo, sabihin natin nag-Middle East kayo or nag-UK kayo, baka dumating yung time ayaw nyo na mag-US, bitawan nyo na, kasayang naman yung inumpisahan nyo. Yun lang naman yan, hindi naman sa dahil na-realize ko mas maganda dito, mas kumikita na rin naman ako ng pera. Pero ang akin lang is, sayang naman yung inumpisahan nyo, hindi rin biro yung kung ano yung inumpisahan mo, yung American dream. O yung process, hindi biro diba? NCLEX pa lang Tapos kung ano-ano pang mga kailangan antayin mo, hindi rin talaga biro. Kung ang reason nyo naman kung bakit kayo mag-iibang bansa dahil sa experience, hindi na promise, hindi na kailangan matututunan nyo naman lahat sa orientation nyo pa lang, ilang weeks din yun, no? Parang rin yun, more than a month. So kung natatakot lang naman din kayo dahil wala kang experience mawak ng mga instrument na mga bago, mga ganyan, okay lang kasi ang trato naman sa atin na mga Pilipino na pupunta doon, na alam naman nila may experience tayo dito nga lang sa Pilipinas, is parang novice nurse pa rin tayo doon, parang treated pa rin tayo as parang new grad. Kasi wala naman tayong US experience yun. Konting lakas lang ng loob. Tip ko na lang siguro ganito, sir, kasi kailangan talaga namin mag-ibang bansa kasi hindi rin biro yung mga gagastusin sa mga mga process, mula i-file yung petition hanggang sa mag-book ng ng ticket ang employer. Siguro yung case na yon is kung direct hire ka, oo, gastos mo nga lahat. Pero ito ang tanong ko sa inyo, para sa mga tao na walang gustong gastusin mula start to finish, okay lang ba sa inyo bawas na lang sahod, parang gano'n? Actually gano'n naman noon diba? Gano'n naman noon yung pinsan ko noon, gano'n talaga, shinolder lahat ng sa employer niya. Yun nga lang, medyo maliit lang din yung sahod niya noon.
Saglit lang naman yun eh. Saglit lang yung 2 to 3 years eh. Ano lang ba yung 2 to 3 years? May ipon ka pa rin naman nun. Kami, staffing agency kami. Wala kaming ginastos. Shoulder talaga nila lahat. May ipon kami. Meron. Hindi naman nangingialam yung agency namin sa ano eh, sa kung anong incentive na binibigay pa ng ano eh, ng hospital kung saan kami nagwo-work eh. So ayun, thankful kami na ganyan yung situation namin. Kahit staffing agency kami, nakakaipon kami kahit papaano. Kasi yung bali-balita ko, yung mga iba talagang ganun at ganun lang yung rate eh. So kung sakali man na gusto nyo ganun, wala kayong gagastusin at staffing agency ang pag-asa nyo para wala kayong gastusin, piliin nyo yung agency na na hindi sila nangingialam sa kung ano pa mga extra incentives na binibigay ng hospital kung saan kayo mag-work. Para, 'di ba, kung mag-OT man kayo tapos kung yung hospital nyo nagbibigay pa ng extra na on top pa kasi short sila, tiba-tiba ka nun. Pero kung gusto niyo talaga ang direct pero wala pa kayong pera at ayaw nyong umalis sa Pilipinas, siguro pwede naman mag-work kayo as BPO, yung mga yung mga USRN accounts, mga ganun. Malaki na rin sahod eh. Not bad. Since hindi naman bagsakan ng ng expenses sa process ng pagka-Amerika at saka sa lahat ng mga mga steps. So maano nyo talaga, makakaipon kayo kung mag-USRN account kayo na BPO dyan sa Pilipinas. Sir, paano naman kung gusto namin mag Middle East? Ilang taon lang naman din yung kontrata eh. Parang meron pang ganun, may 1 year ba or 2 years na contract. Plus makakahawak pa kami ng mga advance na mga gadget. Well, okay 'yun. Okay nga yung yung ganung mindset. So might as well go for it. Ang mahirap kasi dito, kung siguro ako rin yung nasa sitwasyon nyo, hindi nyo ma-predict, yung galaw ng priority date. Kaya parang hindi mo natatansya kung okay ba ako mag Middle East muna kasi hindi pa naman ako current. Paano pag nag-current, kailangan ko ba umuwi agad? Siguro pag gano'n, hindi nyo naman kailangan umuwi agad, may mga kayo tawag dito, may mga babayaran lang kayo sa mga steps, mga ganyan. Alam ko hindi eh. Kailangan nyo lang umuwi dito pag interview date na, mga ganun. Ewan ko lang kung pwedeng dun na sa sa Middle East set up ng pwede kayo magtanong, tanong nyo sa mga nurses na may experience sa mga ganitong situation, May re-recommend ko, guys, kung hindi nyo pa alam yung kung hindi nyo pa alam yung group na Lefora sa Facebook, please follow Lefora. Ito po yung group page na na Filipino nurses to US. So tinutulungan nila lahat. Nandun ang daming mga topics doon na mga about pag-migrate ng Amerika, kung ano ba mga okay na mga agency, mga ganun. So yun. What's up guys? Yun, sunduin ko si Nika, nagpa-service ng sasakyan. Iiwan yata niya yung sasakyan niya dun sa Honda. So yan guys, nandito na tayo sa Honda dealership sa may Tuscaloosa lang din. Nantay ko pa si Nika. Ayun, dumating. Naligaw. Tumawag ako kanina tapos na-miss yata niya yung turn niya. Okay guys, iti-trade in na namin yung sasakyan niya. Papalit natin, babe. We are test driving the CR-V, new CR-V Hybrid Sport. Wow.
Grabe, uuwi na niya. Hindi, joke lang. Ano lang yan. Ano lang guys. Testing lang. Hindi daw to all wheel drive eh.